Mainit na balita. Mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pues kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Para sa akin, gagampanan namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho yan. Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pues kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Para sa akin, gagampanan namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas. Nung inupuan nila na mahigit 2 buwan itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? Nakalagay din sa rules nilang immediately ibibigay ng SecGen yung impeachment complaint sa Speaker. Hindi nila ginawa yon sa loob ng mahigit 2 buwan. May narinig ba silang reklamo sa amin? Ginalang namin ang kanilang pasya, proseso at pagdidesisyon. Yan sana ang inaasahan ko rin sa kanila. Subalit maging ganun pa man, hindi ko pwede silang gawin, piliting gawin o hindi gawin ang partikular na bagay. Gayon din sila. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho yan. Ang plenaryo ang dapat magpasya niyan. Klaro naman ang kanyang opinyon at posisyon kaugnay sa bagay na yan. Pero hindi para sa akin na sabihin niya ang posisyon ng kabuuan ng Senado. Pag-uusapan yan sa susunod na mga araw marahil kapag nag-resume ang plenaryo, lalong-lalo na sa tinakdang petsa kung hindi ito mababago ng plenaryo sa ika-11 ng Hunyo. Pag-uusapan namin yan mamaya marahil dahil kapag ka naka-recess ang Kongreso at nakalagay sa Rule 1 ng impeachment rules ng Senado, Senate President ang unang magtatalaga ng schedule, pero hindi naman ibig sabihin na nakaukit na sa bato yun. Pwedeng baguhin yan kung sakasakali at anumang oras ng plenaryo. Kung yan ang mangyayari, plenaryo ang masusunod. Pangalawa, yung binabanggit na rule ni Senator Coco, Rule 10 in particular, yan ay tumutukoy na sa trial. Wala pa po kami doon. Hindi pa nga nagsisimula ang trial, hindi pa nga nare-refer yung impeachment complaint sa rules para magsilbing hudyat, para buuin na ang impeachment court na siyang magko-conduct ng trial. At sinabi ko na rin ito noon pa, nung inihain pa lang ang impeachment complaint. Ang pinakamalayong mararating na ng Senado ay mag-issue ng summons. Dahil meron 10 araw para magsumite ng sagot ang nasasakdal at pagdating ng June 30, mawawala na ng bisa ang otoridad ng mga prosecutors o sino mang kukunin nila na pribadong prosecutor na tumayo kaugnay ng kasong ito. Hindi pwede magpatuloy ang kaso na may isang panig lamang at wala ang kabilang panig. Sir, what about yung sinasabi ni Senator Coco na parang ang sayang daw kung na-convene na sana this week, may 7 to 8 days na nabigay na yung summons, napasagot na si VP. Hindi, 10 days nga yun eh. Nakalagay sa rules, 10 days from receipt. So kung June 3 na padala, June 13 matatanggap, adjourned na rin ang Senado. Kung June 11 pinadala, June 21, adjourned na rin ang Senado. At may naiiwan na lamang na ilang araw ang bisa ng otoridad nga ng mga prosecutor para ipagpatuloy ang trial nang walang panig mula sa kanila. SP. Hindi, dahil tapos na ang kanilang otoridad at otorisasyon mula sa 19th Congress, hindi tulad ng Senado na semi-continuing body pang maisasabi. Ang Kongreso nagtatapos ito pagdating ng June 30. At anumang otoridad na binigay, authorization na binigay sa kanila, magwawakas na rin yan ng June 30. Ang private prosecutors, kung may kukunin sila, ganun din. Hindi rin pwedeng lumampas ng June 30 dahil kung yung principal na nagbigay sa kanila ng authority by an agent, wala na rin dapat yun. Sira na yon by June. Aling proposed timetable? Hindi na namin babaguhin na nga yung rules dahil nga, kung maalala nyo, siguro mga
ilang buwan na ang nakakalipas na sinabi ko, may mga panukalang baguhin yung rules, pero sa dulo, maliban na lang nga, ulitin ko, kung ang plenaryo ay magde-decide otherwise, hindi na lang kami magbabago ng rules dahil baka sabihin, pinapalitan pa namin to in the middle of the game. So kung ano man yung mga nakatakdang rules sa rules of court ngayon na suppletorily applicable, yun na lamang yun. Dahil tiyak ko, ano man ang baguhin namin sa rules ngayon, may magre-reklamo at magre-reklamo mula sa isa o sa kabilang panig, citing, quote-unquote, changing the rules in the middle of the game. Pero wala nang pre-trial starting June 30. Tama ba? Kasi nga, wala nang kinatawan mula sa kanila. So, ang pinaka pwede naming maipadala, which is under the rules, bibigyan namin sila ng puwang na magsumite ng written interrogatories, which is part of pre-trial. Ibig sabihin nun, tatanungin na nila lahat ng gusto nilang tanungin mula sa kabilang panig, sasagutin ng kabilang panig, magtatanong din yung kabilang panig, sasagot din, hanggang doon na lang yun. Kung sasagutin nila, dahil pwede nilang piliing wag sagutin at wag pansinin yung written interrogatories na ipapadala ng magkabilang panig. And then the written interrogatories will be used during the trial proper? Yes, kung anong admissions man ang ginawa doon, magagamit yon ng magkabilang panig pagdating ng paglilitis. SP, since move na ng June 11, Yes, Nympha. yes, yung reading ng articles of impeachment, sa June 11 na rin lahat mangyayari yung pag... Lahat-lahat na. Ngayon, bakit? Meron kaming rule kaugnay ng 3 days bago namin ma-third reading ang isang panukalang batas. Pag hindi namin na second reading yan this week, hindi na namin mata-third reading yan next week. So time is of the essence insofar as passing certain bills are concerned na para mahabol yan sa 19th Congress. Kumbaga, yung pwede namin gawin ngayong linggo, hindi na namin pwedeng gawin next week kung gusto pa namin itong humabol. Sa kabilang banda, yung pag-issue ng summons, whether June 3 yan or June 11, pareho lamang naman ang epekto dahil yung panahong bibigay sa nasasakdal kay VP Sara para sumagot, babagsak na rin sa petsa na wala ng sesyon ang Senado at ang Kongreso. Sir, kasi ang So, walang tatamaan, walang mapapaboran kaugnay nito. Sir, ang point ni Senator Pimentel, hindi naman kayo aabutin ng 1 o 2 oras sa pagpapabasa ng articles of impeachment during session at yung pagkukonvene ninyo as impeachment court kung matutuloy sana bukas. Hindi naman yan nalalaman pa kung anong mga punto ang i-raise ng iba naming kasamahan kapag binuksan at pinag-usapan na ito. Hindi pa nga nakaschedule para pag-usapan ito sa June 11 pa nga. Sa pagkakaalam ko, itatayo si Senator Pimentel para magtanong kaugnay nito. So, hindi pwedeng sabihin ni Senator Coco na maikli lamang yon. Dahil ngayon nga, hindi dapat pag-usapan, mukhang pag-uusapan namin. So, lalo na kapag yun talaga ang pag-uusapan, tinitiyak ko sa iyo, mas maraming sasabihin at mas maraming tatayo kaugnay ng iba't ibang punto sa bagay na ito. So, ano yun, SP, ibig sabihin, iwasan nyo yung mainit na debate dito na makakakonsume Hindi sa ko oras iniiwasan yung mainit na debate. Ikaw naman, ikaw yung nagtanong. Sabi mo nung una, maikli. Ngayon, ang sinasabi ko, hindi para sa kanya na sabihing maikli lang to o mahaba. Dahil hindi niya kayang pigilan, hindi ko kayang pigilan. Sino man gusto magsalita kaugnay nito. Pero kapag ito'y nagsimula na nga, hindi na namin magagawa yung mga dapat sana namin gawin. Particularly, yung aaprubahan on second and third reading dahil yung ibang third reading kailangan pa ng BICAM. Kailangan pa rin ma-ratify yung BICAM. So, kailangan namin bigyan ng fighting chance man lang na maipasa ito. Ulitin ko, yung trial sa July 28 pa naman, 20th Congress, walang mawawala, walang madadagdag, walang mababawas. Pero itong mga second at third reading, malaki ang mawawala, malaki ang mababawas. Siguro naman, kapag papapiliin tayo sa pagitan ng dalawang pwede nating gawin o dalawang kaling tatahakin natin, doon ka sa mas may magagawa para sa ating mga kababayan. Pero definitely, SP, magko-convene kayo as impeachment court. Otherwise, pag hindi kayo nag-convene before you adjourn, walang impeachment trial next Congress. Tama ba? Kasama yan siguro sa pagdidebate yan dahil ang dami ko nang napapanood na nagbibigay ng kanikanyang opinion. Sa dulo, ano man ang opinion nila, miyembro man sila ng Senado ngayon o hindi, ano man ang opinion ko bilang tagapangulo ng Senado, sa dulo, ang susundin naming lahat, ang desisyon ng plenaryo, ng mas nakararami. The plenary of the Senate is the supreme body of the Senate. It gets to decide anything and everything. Although at first instance,
It can be decided by the Senate President, but ultimately, it will have to be confirmed and affirmed or rejected for that matter by plenary. So yung Isa June na lang ako, sir. 11, So, ibig sabihin, sir, June yung- 11. Nasa na tayo? Sir, isa na lang. Hindi po, Ibig Brad. sabihin, sa June 11, babasahin yung articles of impeachment and then thereafter, magko-convene kayo sa impeachment court. At doon din namin pagpapasyahan anumang mga motion kung meron mang gagawin, anumang mga objection kung meron man, anumang tanong kung meron man. Ang dulo nun ay magko-convene ng impeachment court kung yan na magiging pasya ng Senado at i-issue yung summons sang-ayon sa aming rules para bigyan ng panahon sumagot ang Vice President. Pero since Nakalagay sa Rule 1 ng impeachment rules, if I may direct your attention, it only refers to the Senate President. The Senate President shall set the date when the prosecutors will present the impeachment complaint. Ngayon, initially, yung Senate President, tulad ng sinabi ko, but plenary can decide otherwise if they should decide to do so. Ang dami ko na kasing naririnig ng mga nagsasalita dito na miyembro ng 19th Congress. Di ba? So, pakinggan natin lahat yung kanilang mga motion. Kabilang na yung binanggit mo kanina na sinabi ni Senator Amy. So, pakinggan natin lahat at sa dulo, pagbobotohan lahat yan ng mga miyembro ng 19th Congress without prejudice to the 20th Congress deciding otherwise or in the same light given the fact that the 19th Congress cannot bind subsequent Congresses or any Congress for that matter. Pero sir, would you insist na Balik sa'yo, Nympha. Apa, sorry sir. Pero mag-insist kayo na mag-convene kayo sa impeachment court sa June 11? What do you mean by magi-insist, Nympha? Again, we will decide all of these things in accordance with what the plenary wants and in accordance with our rules. Yung rules namin, plenary din ang nag-decide dun eh. Tandaan mo aaprubahan namin yung rules din. So, plenary ang magde-decide kung anong rules ang i-approve namin at kung anong gagawin namin. In the natural course, yes. Yun ang dapat mangyari. Unless, as I said, may mag-motion, may mag-object, magbotohan, in the end, plenary will decide. But that is what our rules provide. My answer is yes. June 11 SP. Men. Sir, yung June 11 SP, hindi pa talaga siya nakataga sa bato kasi pwedeng pang yung plenary magsabi na wag na mag-convene sa 11. Nakataga siya sa bato in the sense na yun na yung panahon na darating ang mga miyembro ng Kamara dito dahil wala nang ibang petsa pang naiiwan. Huling araw na namin yun. But the convening, meaning pag nag-decide yung plenary na wag mag-convene sa 11, walang magko-convene. Ginawa yan dati Nag-decide doon sa impeachment ni case ni Erap. Nag-decide sila i-convene 6 days after. Sa impeachment case ni Chief Justice Corona, nag-decide sila na wag mag-convene ng Disyembre, mag-convene na lamang ng Enero. So, may mga president naman kaugnay nun. Ang kaibahan lang nito, tatawid ito ng panibagong kongreso. Ulitin ko, ang 19th Congress, no Congress can bind subsequent Congresses. Hindi kami pwede magpasa ng tinatawag nating irrepealable law. Hindi kami pwede magpasa ng isang bagay na hindi na pwedeng galawin o baguhin pa ng susunod na kongreso. So anumang pasya namin ay binding sa amin, pero hindi binding sa susunod na kongreso. So wala nga kasiguraduhan yung June 11 SP. Kunwari mag-decide ng plenary today na walang magko-convene sa June 11, then powers work. Kung mag-decide ang plenary today na hindi magko-convene sa June 11, in theory, yes, but I doubt that. I doubt that that will happen. Wala lang. I doubt lang. Duda lang ako na yun ang mangyayari dahil maliwanag naman ang tinatalaga ng rules maliban na lamang kung may maliwanag at klarong basehan at rason para hindi gawin yun. Pero sa dulo, pagbobotohan pa rin yan. Nothing prevents them, yes. As I said, nothing prevents anyone from making a motion, nothing prevents anyone from putting it to a vote, nothing prevents anyone from objecting, but ultimately, it will be debated and put to a vote. So ano yung Ano? Pwede naman, pero anong point ng hindi ko pwedeng pigilan? Ulitin ko
Pero anong point na magsaset tayo ng date para nga sana pag-usapan to at magawa yung ibang bagay kung buong linggo pa lang to, yan din yung pag-uusapan natin araw-araw. So, papakiusapan ko sana na hanggat maaari, tapusin namin yung kinakailangan trabaho ngayon. Maliban kasi dun sa mga panukalang batas, nasa dyaryo na rin naman ngayon, mahigit 300 ang kailangan namin i-confirm ng mga opisyal. Hindi lamang mga kalihim, mga opisyal ng Constitutional Commission, pati na rin mga miyembro ng Armed Forces, mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines at saka Department of Foreign Affairs na mahigit 1.5 buwan hindi makakapagtrabaho ng buong buo kung hindi sila mako-confirm. SP, kailangan nyo talagang sorry. Hindi ko alam kung anong hugot nila, pero gaya na sinabi ko, sa dulo, plenaryo magdedesisyon sa lahat ng bagay na ito, di ba? Yes, SP. Kung hindi kayo mag-convene as impeachment court bago kayo mag-adjourn, magsisis, walang impeachment court. So, walang tatawid sa next Congress. Tama po ba? These are all hypothetical. These are all hypothetical questions. Again, kayo naman nagtanong kayo, may posibilidad ba na hindi? Sabi ko, may posibilidad. Ngayon, lahat na nagtanong, di naman tutuloy. Hindi naman ganun yun. Di ba? Hindi naman ganun yun. Nagtanong kayo kaugnay nun, sinabi ko, may posibilidad. Pero hindi ko sinasabing yun ang mangyayari. I'm just being honest and frank and straightforward that there is that possibility always, always. But it has never happened in the past. Pero sir, may study na kayo, di ba? Well, once nangyari pala, nung nag-walk out yung prosecutors sa impeachment ni dating Pangulong Estrada, kung maalala nyo, nag-withdraw ang prosecutors doon, ha? Sabi nila, ayaw na nila. At ang sabi ng Senado, isususpend na muna namin to hanggat hindi kayo nagpapakita hanggang nag-EDSA na. Tapos, in-archive na lamang yung impeachment. Ganun na nangyari doon, ha? But again, wala namang nagplano, wala namang nagsabi, pero kung tatanungin nyo, posible ba yun ng mga panahong yun? May sumagot naman din siguro, oo. Gusto mo, run na lang para mabilis-bilis tayo. After LEDAC, that's why we came out with a notice. That's why we came out with a notice in the afternoon of Thursday, May 29, right after LEDAC. Dahil kaya nga hinabaan ko na yung sulat sa House of Representatives na pinabigay ko sa inyo para doon na nakalagay lahat. At doon na nakalagay yung sagot sa lahat ng pwede niyong tanungin kung bakit. Pero hindi pa kiusap. No, it did not. Ano yun? Decision ng House at Senate leadership. I was not even able to tell Martin, the speaker, about that. He found out through the letter that I sent him. So, sariling decision yun, sir? After consulting some of our members as well. SP, bago nyo po nilabas yung parang proposal nyo na calendar months ago, hindi pa po ba alam na may mga ganito karami pang 12 priority bills, may 300 na uupo sa CA? Hindi, dahil yung mga ina-appoint ng presidente, kaya nga ad interim ang tawag, in-appoint niya to in the course of the recess. Hindi naman yun in-appoint ng mga panahong yon. Pangalawa, usually sa LEDAC, nababawasan yung bills na iti-take up dahil hindi naaabot. Itong LEDAC na to ang pinag-usapan, ano pa ba yung kayang gawin dahil sayang naman. Advanced stage na yung mga bill at pwedeng ihabol pa sa 19th Congress imbis na magsisimula na naman sa simula pagdating ng 20th Congress. Pwedeng tumawid sa 20th Congress yung impeachment. Meron na ba kayong pag-aaral na ginawa? Kasi malamang yun na maging issue. Paano nyo i-address yun? Meron, may president yan sa US Congress. Ang isang ehemplo din, kayo naman, simula na naman tayo, napag-usapan na natin yan dati. Ang isang example din yan, yung SET. Yung mga kaso ng SET, tumatawid ng Kongreso. Dahil 6 na taon yung term na pinagdedebatihan sa protestang yon. Bagaman nagpapalit ang mga maestrado ng korte, nagpapalit ang mga miyembro ng SET, tumatawid at tumutuloy pa rin siya. Pero wala pang eksaktong pinagbobotohan ang plenaryo kaugnay sa bagay na yan. So, pwedeng pagbotohan yan ng plenaryo ng 19th Congress. Pero ano man ang desisyon namin, hindi pwedeng i-bind yung 20th Congress. So, pwedeng magkaroon ng ibang pananaw yung 20th Congress. Halimbawa, pwedeng sabihin ng 19th Congress, tatawid yan. Pero ang pasyon ng 20th Congress, hindi tatawid yan. At i-dismiss nila. So, depende.
Sa dulo, you have to understand, in Congress, plenary is supreme. It's not the decision or the voice of one member, even if he or she is the Senate President or an officer of the Senate or the House. Desisyon palagi ng plenaryo ang mangingibabaw sa anumang usapin. Sir, may application kung merong magiging senator judge, ang ngayon palang sinasabi, itaga nyo sa bato, hindi may impeach si VP Sara. Desisyon at pasya nila yon, hindi para sa akin na husgahan yon, pero nakalagay sa aming rules na hanggat maaari ay maging impartial sana ang bawat senator judge hanggat hindi pa naririnig yung kaso mismo. Maging ganun pa man, ang pag-inhibit ay voluntary decision sa parte ng sinumang hukom. Hindi ito pinagbobotohan ng mga miyembro ng hukom mismo. Halimbawa, magbobotohan kami, hoy, ikaw, tanggal ka na. Hoy, ikaw, sa dami ng sinasabi mo, wag ka na. Hindi pwedeng ganun. Ano? Pwede sila mag-motion o baka naman prosec agad, ba't hindi naman defense, ikaw naman. Pwede mag-motion ang magkabilang partido. Pwede mag-motion ng magkabilang partido, pero desisyon yan nung pinapa-inhibit o pinapa-recuse na hukom. Alam din niya dapat yan. SP, meron kasing article. Parang nakarami ka ng kapinimpa ngayong umaga. Pasensya na, SP, we have to ask. Meron kasing article sinasabi na yung Yes. pag-delay daw dito sa impeachment, na yung pag-start ng impeachment process is for your self-preservation. Nag-propose daw kayo ng 1 week cooling off period bago i-address yung impeachment complaint. Hindi ko makita yung rason. Hindi ko makita yung rason. Wala yata akong kinalaman. Hindi ako yung nasasakdal sa impeachment complaint. I don't see the connection. I don't see the connection between postponing it. Again, walang mapapabura nito. Wala rin itong masasaktan. Dahil ang pinaka pwede lang naming magawa mula't mula ay mag-issue ng summons. So walang nawala, wala rin naidagdag. Walang binawian ng panahon, walang inambagan din ng panahon. Ang nakuha lang namin dito ay mas mahabang panahon para gawin yung totoo naman talaga naming trabaho na magpasa ng makabuluhang legislasyon at batas. Matagal naman na rin niya sinasabi yan, di ba? At sinabi ko na rin kanina, yung pagpapadala ko ng sulat ng Webes, bugso yun ng LEDAC, yung kailangan namin tapusin. Walang sinabi ang Pangulo o walang utos ang Pangulo kaugnay dyan. At hindi ko nga rin nasabi kay Speaker Martin noon nandun pa dahil nagpasya kami pagkatapos na nung minamap out na namin yung mga kailangan gawin kaugnay sa mga pinag-usapan sa LEDAC. Sir, personally, kasi sa survey, 9 out of 10 nagsasabi na dapat harapin at sagutin ni VP Sara yung mga kaso sa kanya dito nga sa impeachment. So, sa tingin niyo, better nga na masagot ito ni VP Sara? Anong survey yan? SWS ba yun? 9 out of 10 survey. Parang ang dami kong survey na nakikita na iba't iba ang sinasabi. Bali-baliktaran ang sinasabi. So, Ito depende yung na lang. latest survey. No, ang sinasabi ko dahil iba't iba yung survey, mahirap naman magdesisyon base sa survey. Dahil bali-baliktad naman din ang sinasabi ng survey at hindi dyan ang basihan. Hindi yan ang basihan ng anumang pagpapasya ang ginawa ko. Dahil hindi naman ako tumakbo at hindi naman ako tumatakbo.